Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.' Nawika ng katiwala sa sarili, 'Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan.' Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, 'Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?' Sumagot ito, 100 tapayang langis po. 'Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, 'Ikaw, gaano ang utang mo?' Sumagot ito, 100 kabang trigo po. 'Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Malamig ang ating umaga. Ano po? Malamig kasi medyo sabi, masama daw ang panahon. Pero ganun pa man, huwag niyong kalimutan po, ipagdasal ang ating bansa
No? Hindi lang dahil mayroong masamang panahon, no? Kundi mayroong masamang masamang nangyayari sa ating bansa. No? Hello? Alam niyo po ba nangyayari? Mabuti naman at alam ninyo. No? Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. No? Ang aking kwento ay tungkol sa isang Greek mythology. No? Alam niyo ba yon? Yung sa mga hindi alam, pakinggan nyo na lang yung kwento. No? Ang hirap ipaliwanag. No? Ang aking kwento ay tungkol sa isang Greek mythology. No? At kwento ito ni Midas. Kilala nyo ba si Midas? Yung kwento ni Midas, yung anumang kanyang hipuin, nagiging ginto. Yan, ang kwento ni Midas. Si Midas ay isang hari. Siya ang nakahanap sa nawawalang guro ni God Bacchus na si Silenus. Si God Bacchus ay mayroong guro. Gusto niyang ipahanap ito. Siguro magaling yung guro. No? Ano pangalan ng guro? Silenus. Sabihin niyo nga po. Yan, pampagising yan. No? Silenus. No? Kaya naman bilang gantimpala, dahil nahanap ni Haring Midas, sinabi ni God Bacchus na hilingin niya ang anumang gusto niya at ibibigay sa kanya. Dahil Diyos itong si Bacchus, kaya niyang ibigay ang hilingin ng kahit na sino. At hiniling ng hari na ang lahat ng kanyang mahawakan ay magiging ginto. Ang lutong nun no? Lahat ng kanyang mahawakan magiging ginto. Ganun nga nangyari. Ang kahoy na kanyang hinawakan, naging ginto. Ang hollow blocks na kanyang hinawakan, naging gold bar. Lahat ng hawakan ni Haring Midas, nagiging ginto. At dahil lubusan siyang natuwa sa kanyang bagong kakayanan o talento, nagpatawag siya ng isang malaking salo-salo o piging. Piyesta sa kanyang buong lupain. Masasarap na pagkain ang kanyang inihanda sapagkat kaya niya. Ang yaman na ng kanyang kaharian. Ngunit nang siya'y kakain na, bago pa man niya nakain ang masasarap na pagkain, nang hawakan niya ang mesa, anong nangyari? Naging ginto. Nang hawakan niya ang mantel, ano nangyari? Naging ginto. Nang hawakan niya ang kutsara, anong nangyari? Naging ginto. Nang hawakan niya ang baso, anong nangyari? Nang madampi ang tubig sa kanyang mga labi, anong nangyari? Naging ginto. At nang isusubo na niya ang pagkain, anong nangyari? Naging ginto. Sa huli, napagtanto niya na hindi kayang palitan ng kayamanan ang simpleng pangangailangan. Hindi kayang palitan ng kayamanan ang simpleng pangangailangan. Mga kapatid, ilan sa atin ang madalas ganito mag-isip, katulad ni Haring Midas? Hello? Ilan sa atin ang wala ng ibang inisip kundi tungkol sa pera, kayamanan, material at ari-arian? Ilan sa atin ang gagawin ang lahat kahit kasamaan sa ngalan ng kayamanan? Kaya nga,
pinag-iingat tayo ng ating mga pagbasa tungkol sa pandaraya at mga mandaraya. Sabihin nyo nga po, pandaraya, mandaraya. Hindi ko kasalanan to ha. Ito ang pagbasa sa araw na ito. Baka sabihin na naman, kayong mga simbahan kayo. Tinataon nyo talaga. No, hindi. Ang galing talaga ng Diyos. Ano po? No? Nangangaral, ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay tungkol sa pandaraya at mga mandaraya. Sa unang pagbasa, inilahad ni Propeta Amos ang gawain ng mga mandaraya. Nanggigigil na naman si Father, ano? Abay, syempre, bakit hindi? Akmang-akma, no? Pero, tingnan nyo, kahit noong sinaunang panahon pa, meron na talagang mga mandaraya. Sino daw yung mga mandaraya? Sabi ni Propeta Amos ito ha, hindi sabi ni Father. Sabi ni Propeta Amos, ang mga mandaraya. Ano yung uri ng pandaraya? Sila yung mga nagtataas at binabago ang halaga o presyo ng bagay. Sabi yun, di ba? Nabasa mo. Binabago o nagtataas ng halaga. Ano pa? Gumagamit ng maling takalan. Ano pa? Dinadaya ang timbangan. At ang isa pang nakakapangilabot na gawain, ito ang isa pang uri ng pandaraya. No? Sabi, sa halaga ng isang pares na sandalyas, binibili bilang alipin ang taong dukha. Biruin mo, isang pares lang ng sandalyas, nabili ang tao. Nangyayari ba yan sa panahon ngayon? Hello? Di ba naalala mo, yung eleksyon, nabili ang boto mo sa halagang magkano? 500 pa nga daw no? Tingnan mo, ang baba, di ba? 1,000 yung nasa isip ko, 500 pala, di ba? Mas nakakaawa. Ano? Mabuti pa yung halaga ng sandalyas noon mataas. Pero yung boto mo, na ibenta mo sa halagang, yan. Hindi ba? Pandaraya. Hindi na tayo magtataka ngayon At hindi ba't ngayon, sa panahon natin, nangyayari ang mga ito na ultimo walis na ginagamit sa barangay. Binabago ang presyo, makapangupit lang, makapandaya lang. Hello? Nilalakasan ko, no? Para marinig hanggang sa barangay, no? At hindi na tayo magtataka. Ito, sasabihin ko sa inyo, alam ko, nasabi ko na ito, pero uulitin ko. No? Yung cat's eye. No? Alam nyo yon, yung reflectorized na nakikita nyo umiilaw sa kalsada. No? Milyong-milyong halaga. Yung dapat, 1,350 pesos lang. Yung isa nun Kaya pag may nakita kayo na umiilaw sa kalsada, bilangin nyo. 1,350 pesos ang tunay na halaga. Ano nangyayari? Nagiging 11,720 pesos. Overprice ng 10,370 pesos. Kaya, kung mayroong 100 na cat's eyes, dapat magkano lang? 135,000 pesos lang. Pero ano nangyayari? Nagiging 1,037,000 pesos sa 100. 100 yon. Pero bilangin mo, ilang daan yan? Kaya nga, ang computation umaabot sa 9.9 billion pesos ang naibubulsa, ang
ang nadadaya para lang sa cat's eyes. Imagine nyo yon? Hello? Nai-imagine nyo ba yon? Ha? Cat's eyes pa lang yan. Wala pa dyan ang tulay. Wala pa dyan yung kalsada. Ha? Mas malaki ang patong doon. Naunawaan nyo ba yon? Hindi ba grabeng pandaraya? O wag na lang tayong lumayo. Diyan na lang sa palengke. Hindi ba? Kahit timbangan, dinadaya. Tama? Sa palengke, gumagamit ng maling takalan. Tama? Pero ang pinakamalala, pati tao ngayon, nabibili na. Pero ang nakakalungkot, nagpapabili naman ang tao. Hello? Binibenta naman ng tao ang kanyang sarili sa ngalan ng salapi. Hindi ba? Utak ni Midas. Yun ang nakakalungkot. Yan ang gawaing pandaraya. Kapag ikaw ay namalengke at pag uwi mo, alam mo, binili mo 1 kilong baboy. Pero nung pag-uwi mo, nakita mo, parang hindi 1 kilo. Pakiramdam mo, parang 3/4 lang. Anong gagawin mo? Hello? Anong gagawin mo kapag ikaw ay nagpunta sa Divisoria? No? Anong gagawin mo kapag kilala mo yung tindera? Nadlugi ka, nadaya ka. Anong gagawin mo? Babalikan mo? Diba? Babalikan mo. Ano mararamdaman mo? Ha? Maiinis. O ngayon, sinabi ko, yung cat's eyes. Hello? Ano nararamdaman nyo? Wala lang, inaantok ako, Father eh. Wala pang 7:00, ayan ka na naman eh. Wala kang pakiramdam? Ha? Father, hindi naman sa akin galing yan eh. Hoy! Hindi! Ikaw na nagtatrabaho ng marangal, na binabawasan ang iyong kita, ikaw na bumibili sa mga fast food, sa mga mall, tingnan mo yung resibo mo. Hindi ba? Meron kang binabayarang buwis, dyan na pupunta. Kung hindi ka nakakaramdam ng inis, kung hindi ka nakakaramdam ng galit, nang dahil sa pandaraya, kung hindi ka nasusuklam, ay, kakaiba ka. Kung sa binili mong baboy, nagalit ka dahil nadaya ka, hindi yan malayo sa pakiramdam na yung iyong buwis ay nadaya, dinaya, dahil sa mga pandaraya. Samantala, kwento naman ng mandaraya ang ating narinig sa talinhaga sa Ebanghelyo. No? Grabe, no? Pandaraya sa unang pagbasa, sa Ebanghelyo, kwento ng mandaraya. Pinatawag ng isang mayamang lalaki ang kanyang katiwala na lumulustay ng kanyang ari-arian. Imbes na humingi ng tawad, imbes na aminin ang nagawang pandaraya, gumawa pa ng dagdag na pandaraya. No? Iba talaga ang mandaraya. Pag pinatawag mo na, pag sinulit mo na, no? Nandaraya pa rin. No? Kakaiba. May kilala ba kayong ganon? Nangyayari ba yun ngayon? Ganon ang ginawa ng katiwala. Lahat ng may utang sa kanyang amo, pinalitan ang halaga. Binabaan. Bakit? Para kapag nawala na siya sa pwesto, merong tutulong sa kanya bilang bayad utang na loob. Tingnan mo nga naman ang mandaraya, sa huli, sa kanya pa may utang na loob ang mga tao. Pero sino yung totoong walang utang na loob sa kanyang amo?
Siya. Di ba nangyayari yan ngayon? Nangyayari yan? Tama nga talaga ang sinabi ni Jesus. Ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Kaya ang pangangatwiran sa kasamaan ay hindi makadiyos na paraan. Ang pumipilit lusutan ang nagawang kasalanan ay gawa ng makasanlibutan. Di ba ganyan ngayon? O ngayon, ako pinapatawag, sinusulit, tinatanong, anong gusto mangyari? Maging state witness pa siya. No? Sa huli, siya pa pala yung bida. Hello? Nakakatawa, no? Ang galing. Bakit? Ganyan ang mandaraya. Ganyan ang mandaraya. Mga kapatid, ito ang panawagan ng simbahan. Hindi tayo galit sa kung sino. Galit tayo sa ginagawang pandaraya. Galit tayo doon. Yun dapat ang ating pinapatigil. Yun dapat ang ating tinatawag ng atensyon. At kahit ganun sa inyong mga tahanan, hindi ba nagagalit ka kapag ang anak mo pinapatungan ang pinabili mo? Hello? Pinabili mo ng suka. Binigay mo 10 piso. No? May sukli pa dapat 5 piso. Pero hindi na binalik. Anong ginawa? Binulsa. O hindi ba? Simpleng pandaraya. Hello? Sa mga pinabili ng suka. Yan, di ba? Ganun eh. Ha? Kaya kung ikaw, hindi ka na nagagalit, hindi ka na naiinis sa pandaraya, siguro nanigas na ang iyong puso. Nawalan ka na ng pag-asa. Bakit? Siguro kahit sa tahanan mo, may nangyayaring pandaraya. Bakit ka magagalit? Naka-aircon ka pa, pero ang kuryente, jumper. Hindi ba pandaraya? Hindi ba madaya? Tandaan, ang sabi sa unang pagbasa, sa mga mandaraya at sa mga nandaraya, walang kapatawaran ang Diyos. Sabi yon, hindi ko maipapatawad ang masama nilang gawa. Mga kapatid, lahat tayo katiwala lang ng Diyos. Kaya anuman ang makamtan nating kayamanan sa mundo, sa huli tayo ay susulitin. Merong auditing. Kung ito ba ay nagmula sa makasanlibutang daan o sa makadiyos na paraan. Amen? Amen. Sa Tuesday po, ang ating healing mass, kaya dalhin niyo po ang inyong mga kaibigan, kamag-anak o kapamilya na may sakit, no? Magaganap po ito sa 5:00 ng hapon na banal na misa bilang pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Padre Pio. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Hindi masama mag-isip ng kayamanan. Basta ito ay sa makadiyos na paraan at hindi galing sa makasanlibutan na daan. Siguraduhin, hindi ito ikahihirap ng mamamayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.